Hello guys, andito po ako para bigyan ko kayo ng test. Okay. Alamin natin yung kakayanan natin kung natuto ba tayo. Okay. Guys, nang nag-uumpisa ako na mag-aral po ng English, ang ginagawa ko lagi po ako ng take ng test. Okay, nag-google lang po ako. Kaya paulit-ulit kong ginagawa yun guys. Kaya ito, may test na naman akong inihanda para sa inyo. Tapos tuturuan ko kayo guys kung ano yung technique, okay? Para malaman mo kung ang gagamitin mo ay present tense of the verb or past tense of the verb. Okay, so number 1, okay, I lose blank my wallet 2 days ago. Ay, oh, sorry guys I blank my wallet 2 days ago. So, mamimili kayo guys kung present tense or past tense of the verb, okay? Ang present tense kasi nito, ito nawala sa Tagalog, okay? Lose, okay? Ang past tense niyan, kasi guys, 2 days ago. Ayan. Pag sinabing ago, lumipas na. So, sa Tagalog niyan, nawala ko yung wallet ko, 2 araw na ang nakalipas. So, pag 2 days ago, tapos na. So, ito yung present tense ng verb, okay? Base form of the verb yan. So, i-convert na natin yan sa past tense. Okay? Yung lose, magiging lost. Okay? So, ang tama ay past tense. Okay, I lost my wallet 2 days ago. Okay, number 2. Nababasa ko ba natin? Medyo nabura. Okay, he blank tennis every morning. Pag sinabing every morning, ting umaga. Okay, pag ting umaga, ano po yon? Habitual or routine. Yung paulit-ulit natin na ginagawa. Okay? So, ang gagamitin natin pag paulit-ulit na ginagawa, habitual action, routine, sa English. Ang gagamitin natin guys is present tense, okay? So, yung play, he play, diba ang conjugation ng play, pag he, may S yung verb dapat, kasi present tense. So, ang gagamitin natin ay, so, lalagyan natin ng S. Okay? So, ano yung palatandaan natin na present tense of the verb? Every morning. Tuwing umaga. Ibig sabihin, pag tuwing umaga, nagpi-play daw siya ng tennis. Okay? So, ang gagamitin mo, hindi past tense, kundi present tense of the verb. Okay? Pag mag-conjugate ka ng present tense of the verb, yung he, yung verb niya may S. Okay? So, yan ang tatandaan natin. Okay? So, he plays tennis every morning. So, naglalaro siya ng tennis tuwing umaga. Or, siya ay naglalaro ng tennis tuwing umaga. Okay? So, number 3 is, we sometimes blank books. Okay? Ito yung sometimes. Okay? Pag sinabing sometimes, minsan. Okay? So, habitual pa rin siya. Minsan. Okay, so ibig sabihin ng minsan, yung verb hindi siya tapos. Ibig sabihin hindi siya natatapos. Minsan talagang gumagawa ka. Minsan talagang nagbabasa ka. So habitual pa rin siya. So kung habitual action or routine or yung parang nauulit mo siyang ginagawa, okay? So present tense of the verb ang gagamitin mo. So we blank read. So yung we, di ba pag nag-conjugate tayo, yung we dapat walang S yung verb pagdating sa present tense of the verb, okay? So, ito, magiging read, okay? We sometimes read books, okay? Nagbabasa tayo minsan ng books, ibig sabihin, okay? Next, they blank 30 minutes ago. So, hanapin muna natin yung time expressions or time markers. So, ang expressions dito or time markers, 30 minutes ago. Okay? May ago kasi okay? Hanapin mo yung ago. Pag sinabing ago, tapos na. So, 30 minutes ago, 30 minutes na ang nakalipas. Okay? Tapos, ang salitang leave, ibig sabihin niyan sa Tagalog ay umalis. Okay? Umalis. Okay? So, they blank 30 minutes ago. So, yung leave, ito yung base form, i-convert na natin sa past tense. Yung leave is left. Okay?
Okay? They left 30 minutes ago. So, umalis sila, 30 minutes na ang nakakaraan. Or sila ay umalis, 30 minutes na ang nakakaraan. So, dahil 30 minutes na ang nakakaraan, 30 minutes ago, tapos na po yun. So, yung verb mo, past tense na. Okay? Next. Last year, pag sinabing last year, nung nakaraang taon. Okay? So, yan yung titingnan mo, last year tapos na. Okay? She blank to Peru. Pag sinabing, ito, yung pagpipilian mo, dahil last year, so yung verb, i-convert mo na sa past tense of the verb. So, yung go, magiging went. Okay? Last year, she went to Peru. Okay? Noong nakaraang taon, pumunta siya sa Peru. Okay? So, naiintindihan po natin. Dahil last year, tapos na po yun. So, yung verb mo na pumunta or punta, salitang punta or go, magiging past tense na siya. Yung go, yung past tense ng go is went. Okay? She went to Peru. Okay? Pumunta siya sa Peru. Or siya ay pumunta sa Peru. Okay? So, next. She always sent blank money to her mother. So, hanapin natin dyan yung time expressions or adverbs of frequency, kung gaano kadalas. Okay? So, nandito siya. Always. Pag sinabing always, ito guys, always. Ito always. Okay. Yan yung palatandaan, always. Pag sinabing always, lagi. Diba? So, nauulit-ulit siya, lagi. So, anong gagamitin natin? Present tense of the verb. Tapos, ang ano niya, subject is she. Pag she, he, at saka it, yung verb niya ay may S. Pagdating sa present tense of the verb. So, lalagyan natin ng S to. Okay? She always sends sends. Okay? Sends money to her mother. Okay? Siya ay laging nagpapadala ng pera sa kanyang mother. Okay? She always sends money to her mother. Okay? Dahil always ang ginamit lagi, so laging nauulit, present tense of the verb. Kaya may S kasi ang subject natin ay she. Okay? Next, Peter and John. Okay? Pag sinabing Peter and John, ano yan? They, di ba? Marami sila, they. Okay? Wash blank their family car. So, hanapin natin dyan yung time, ano yan? Time expressions, okay? Or time marker. Wala namang time marker eh. So, ang ibig sabihin niyan, nauulit-ulit. Okay? Hindi siya nagpakita na nauulit. Hindi siya nagpakita ng yesterday, ago. So, automatic na yun ay habitual. Kasi guys, pag habitual action, hindi mo na kailangan sabihin na ginagawa mo siya kung kailan mo siya ginagawa. Okay? For example, ano ba yung lagi mong ginagawa? Diba, lagi kang kumakain. So, I eat breakfast, I eat dinner. So, hindi mo na kailangan sabihin na at 12 noon, I eat lunch. Okay? So, hindi mo na kailangan. Basta habitual action or routine action. Lagi mo siyang ginagawa or habitual, pero hindi mo na kailangan yung expressions minsan. Okay? So, ito, wala siyang expressions or time expressions. So, Peter and John blank their family car. So, dalawa sila. Okay? Ang gagamitin natin ay, kasi habitual siya. Okay? So, ang gagamitin natin ay present tense of the verb. Okay? Wash or washes. Kasi guys, Peter and John, okay, ang subject niya is plural. Dalawa sila eh. Kaya they. So, instead ng washes, magiging wash na lang. Okay? Wash. Wash. Okay? Kasi they yan eh. Parang sinabi mong they wash their family car. Okay? Peter and John wash their family car. So, gets niyo pa? Next. My mother blank a sandwich for me yesterday. Okay. So, may nakita po kayo na time expressions or time marker? Meron po ba? Opo, meron po. Asan na po? Ayan, yesterday. Pag sinabing yesterday, kahapon. Pag sinabing kahapon, tapos na, di ba? So, ang verb natin na gagamitin ay past tense of the verb. So, my mother, blank. Yung bring, yung past tense ng bring ay brought.
broth. Okay? Broth. A sandwich for me. So, ang aking mother ay nagdala ng sandwich para sa akin kahapon. So, tapos na siya yesterday. Kaya, bring broth. Ang gagamitin mo ay past tense of the verb na. Okay? So, number 2 ay number 10, they blank their projects last week. So, hahanapin mo yung time marker. Okay? Ito yung last week. Pag sinabing last week sa Tagalog, nung nakaraang linggo. Pag sinabing nakaraang linggo, tapos na ang action. So, past tense of the verb ang gagamitin natin. Okay? So, yung finish, gagawin natin finished. Okay? Finished. Okay? They finished their project last week. Okay? Tinapos nila yung project nila last week. Yun yan. Next, Maria always visit her best friend Danica. Ano ba? Maria always blank her best friend Danica. So, ito yung always. Lagi. Pag sinabing always, lagi, nauulit-ulit siya na ginagawa mo. So, ang gagamitin mo, dahil naulit siya, habitual or routine, okay? So, gagamitin po natin ay present tense of the verb. Tapos, titingnan mo kung ano yung subject. Maria, so isa lang siya. She. She kasi babae siya, di ba? Maria. So, dahil isa lang ang subject, okay? Under siya ng she, so yung verb dapat may S. Okay? Yung always, visit, yung visit niya magiging visit. Okay? May S na siya, ha? Don't forget, dahil ang subject natin ay singular. So, dapat yung verb natin ay singular din, na kung saan ang verb na singular ay may S. Okay? Next. It often rain on Mondays. O, asan dyan yung, time, time expressions sa, okay? Or time marker. Ito, often, madalas. Okay? Madalas, blank on Mondays. Pag sinabing on Mondays, guys, minsan merong nakasulat on Monday. Pag sinabing on Monday, sa Monday. Pag sinabing on Mondays, may S, every Monday. Okay? Tuwing Monday yun. Okay? Tuwing Lunes. Sabi nga, madalas umulan tuwing Lunes. Okay? So, kung madalas, ulit-ulit siya. So, ang gagamitin natin ay present tense of the verb. At dahil it, okay, it yung natin, subject. Ito magiging, lagyan natin ng S. Okay? May S na siya. Kasi singular yung subject natin. So, dapat singular din yung verb natin. Na kung saan, ang singular verb ay may S. Okay? Next. You blank my first YouTube video in 2018. Okay? Pinanood mo yung video ko, YouTube video ko, yung pinakauna, okay? Or unang YouTube video ko, in 2018. Kasi 2019 ngayon, di ba? Kaya ang binanggit nito, 2018. In 2018, ibig sabihin lumipas na, tapos na. Kasi dahil, in 2018, pwede mong sabihin last year. Okay? Pwede mo rin sabihin in 2017, okay, in 2016. Okay? Pwede mo rin sabihin last year, kasi last year lang siya. So, ibig sabihin ng in 2018, okay? Pag sinabi in 2018 or last year, ibig sabihin ay tapos na po. So, yung watch magiging watch. Okay? Ko-convert mo na siya sa past tense of the verb. Kasi, meron tayong time markers dito in 2018 or last year. Okay? Tapos na kasi. Okay, next. I graduate blank in 2005. Okay? Nagtapos ako noong 2005. Guys, yung 2005 ba tapos na? Hindi pa. Tapos na po. So, pag tapos na, past tense of the verb ang gagamitin natin. So, yung graduate magiging graduated. Okay? Graduated. Okay? I graduated in 2005. Kayo guys, kailan kayo nag-graduate? For example, nag-graduate kayo ng elementary school, okay? Or high school, 2011, okay? I graduated in 2011. Sabihin mo ganun, okay? Pero kung gagraduate ka sa 2020 or 2019, this coming March,
hindi ka pwedeng gumamit ng past tense kasi hindi pa siya tapos. Yung mga taon lang na natapos na. Okay? Tulad ng in 2005, in 2004, in 2002. So, tapos na siya. Past tense of the verb nang gagamitin mo. Okay? So, number 15, Jenny Blanc her teeth. Okay? Yung verb natin dito is brush. So, wala namang pinakita dito, guys, na time markers. Hindi naman niya sinabing everyday, last night, o ano. So, automatic na yun, guys. Kasi yung habitual action, no need na sasabihin mo kung kailan. Okay? So, ang gagamitin natin ay, kasi laging nagbabrush, di ba? Habitual naman yun. Okay? Pag nagbabrush ka, habitual, lagi ka nagbabrush. Okay? Paulit-ulit yan araw-araw, o kaya 3 times a day. So, ang gagamitin natin ay, dahil ang subject natin ay singular, Jenny, kabilang siya sa she. Di ba? So, ang verb natin ay singular. So, pag singular verb, nalagyan natin ng ES. Okay? Jenny brushes her teeth. Okay? Pero pag ito, Jenny and Peter brush their teeth. Pag dalawa sila. Kaso, ang pinag-usapan Jenny, isa lang. Okay, next. Jenny brush her teeth. I brush. Mamimili ka kung present tense or past tense. Okay? Jenny blank her teeth last night. Si Jenny ay nag-brush ng teeth last night. Pag sinabing last night, okay? Last night, kagabi. So, yung kagabi, tapos na, di ba? So, itong brush, magiging brushed. Okay? Jenny brushed her teeth last night. So, sinasabi mo kung kailan siya nag-brush last night, tapos na. Okay? Last night, tapos na. So, ang verb natin dapat past tense. So, guys, naiintindihan po natin. So, para, malaman natin, guys, kung present tense, tandaan natin yung mga, kasi pag present tense, gumagamit tayo sometimes ng adverbs of frequency. Pag sinabi yung adverbs of frequency, yung to, gano'ng kadalas, tulad ng sometimes, okay? Sometimes, okay? Ano pa? Always. Tandaan natin to, guys, ha? Next. Rarely, okay? Ano pa? Occasionally. Ito yung may occasion. Occasionally, okay? Occasionally. Next. Ano pa? Always, sometimes, often. Madalas din to. Often, tsaka always, ang ibig sabihin niyan, madalas. Okay? Lagi. Rarely, occasionally, sometimes. Yan yung lagi natin ginagawa. At ano pa? Every day, araw-araw. Okay? Every night. Okay? Ano pa? Basta may salitang every. Okay? Every week, every Monday, every year. Oh, yun yung mga palatandaan, guys, na present tense kung gagamitin mo. Yan yung habitual action. Pero may mga sentences na hindi mo na kailangan sabihin kung kailan. O hindi na kailangan kasi habitual na siya. Okay? Tapos, guys, yung naman, past tense of the verb, ang time markers naman niya. Pag sinabing time markers, yun yung time. Titingnan mo kung tapos na ba siya o hindi. Tulad ng salitang ago. Okay? Itong ago, ibig sabihin, nakalipas na. Okay? Yung ago, meron pang ilalagay dito. Kung gaano katagal. Halimbawa, 3 minutes ago. Okay? 3 minutes ago. Ano pa? 10 minutes ago, 30 minutes ago, 1 hour ago. Ano pa? 2 hours ago. 2 days ago, 2 years ago. Basta may ago. Okay? Ibig sabihin nakalipas na yan. Okay? Ano pa? In. Pag nag-umpisa sa in, tapos dyan na papasok yung month, year. Okay? So, in December, okay? In January, in February, in March, okay? So, in plus yung month. Ibig sabihin nun tapos na. Tapos yung taon minsan, okay? In 2011, in 2012, okay? In 2015 kasi tapos na eh. Okay? In 1970 or 1970s, okay? Ano pa? Yesterday, okay? Gagamit ka ng yesterday. Kahapon. Okay? Yesterday. Gagamit ka rin ng last. Okay? Last, tapos yung kung kailan. Okay? Last year, last month, last week. Okay? So, yun guys. So, yun ang pinaka-importante guys. Yan ang technique. Kailangan alam mo kung
kailan. Titingnan mo yung time markers, yung mga nagsasabi kung kailan, okay, kung gaano kadalas, para malaman mo kung present tense siya or past tense ang gagamitin mo. So guys, meron pa akong susunod na video, abangan nyo, para ma-perfect natin tong present tense at saka past tense of the verb, okay? Salamat guys, at sana guys, masaya ako pag kayo ay nagko-comment. Okay, sa mga nag-request pa ng iba, hintayin na lang po natin, okay? Gagawan ko po talaga ng video yung mga na-request nyo. Okay, salamat po ulit guys.